tatakutin nyo yung isang tao, meron yung 1908 case eh. People versus Mena yata yun. Wala kang karapatan na gamitin mo yung ang kamay mo, ay lagay mo sa kamay mo ang mga batas. Hindi pwede yun. Pasakop ka sa batas. So yun po yung ating parameter. Yun po yung ating tuntunin. Pag hindi po nakasunod sa tuntunin, pasensya na po, kagaya na sinabi natin kanina, bato-bato sa langit, yan. Mabukulan ka man, huwag ka magalit. Huwag ka magagalit. Bato-bato sa langit, mabukulan ka man, huwag kang magagalit. Yan po ang isang matinding pinitiwang salita ni Kong Marcolita, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, ang tinatalakay nga dito ni Kong Marcolita, ito nga ang mga pinagagawa ni Senador Rapi Tulfo sa Senado, gayon man sa kanyang programa sa RTIE na parabang sumusubra na, mga kaibigan, lalong-lalo na po sa pampapahiya, pambabastos, at doon na po sa pagtawag niya na duwag ang isang sundalo. Talagang umiinit po si Kong Marcolita dito, mga kaibigan, dahil ang sundalo ay bayani po yan. Sila po yung mga tao na handang ibuhis ang buhay para po sa ating bayan at gayon man sa atin po na mga mamamayan kung mayroon man pong mga taong gumagawa po ng kasamaan at tinatawag lamang na duwag ni Senador Rapi Tulfo. Iwan ko po kung kaya ba ni Senador Rapi Tulfo na makipagdigmaan doon po sa mga makaliwang grupo o mga tao na gustong sakupin ang ating bansa, mga kaibigan. Kaya po ay talagang umiinit po si Kong Marcolita po dito sa hindi maganda na mga ginagawa po ni Senador Rapi Tulfo, mga kaibigan. So ayan po, panoorin po natin itong video na ito. Pero bago po yan ay welcome back muli dito sa Rapido TV. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, sana po ay paki-like naman po, mga kaibigan. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating munting channel, paki-subscribe naman din po. At kung mahilig ka manood sa Facebook, paki-follow na rin po ating Facebook page. So ayan na po, mga kaibigan, at patuloy po natin itong panoorin ang video na ito kung paano nga ito binira ni Kong Marcolita si Senador Rapi Tulfo. Nakukulapulan ng ibang motibo. Mahirap yun. Opo. Mahirap yun. Ang buong akala ko, ito public service lang. Wala akong kinikita rito. Lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo lang. Pero kapag halimbawa may katapat na pakinabang yun, ibang usapan yun, Jen. Ang kinakatira po, hindi, yung kinikita ko naman dyan, pinamimigay ko rin sa mga tao. Minsan, nang humihingi ng tulong. So, i-account natin. Kailangan pasukin ng SGB, ng accountant. Tingnan natin yung kinikita mo kung talagang naibibigay mo rin sa ano. Pero, hindi dapat sa ganong klaseng pagkaparaanan. Ayun, Sana, ang tingnan natin, restorative justice talaga. Ang pinatutunguhan lahat, kaya mo kinukumpuni yung pagkakaalit, halimbawa, nire-repair mo. Para sa ganun, tumibay ang ating lipunan. Tama, Hindi yung paghiwalayin mo sila lalo. Kumita ka pa. Pwede. Ito yung aspeto na medyo nakikita ko na walang logic dito, Jen. Sa mas malalim na punto ko, doon sa punto na bakit pa kasi parang ang taong bayan ko parang lumipat na sa ganung antas na parang ayaw na nga po maniwala sa justice system ng ating bansa sa procedure na ito at doon nila gusto lumapit sa ganung mga klase ng mga programa. Diyan lamang natin mapapatunayan na dapat yung project ng Supreme Court na noong pa nila iniisip at saka ng Integrated Bar of the Philippines. Ng IBP, okay? Opo. Ito yung mandatory na legal aid sana. Ibig sabihin, ito ay isang mekanismo na iniisip ng Korte Suprema sa pakikipagtulungan ng Integrated Bar. Ang Integrated Bar ay kalipunan ng mga abogado. Merong kasapatan at kaalaman sa batas ito. Mandatory na yung pagtulong. Parang ano ito, parang community service. Sa mga tweet, doon sila pupunta dapat. Ayun, Kasi may mandate yun. Abogado talaga yun, may mandate. At saka yung pag-uusap doon, confidential. Ayun. Hindi ganitong nakabuyang-yang ka sa publiko kaya na-humiliate ang partido. So imbes na matugunan mo yung problema talaga na maaring magkapatawaran, hindi magkakapatawaran yan.
Well, Meron ko isang mabuting halimbawa na ibibigay sa iyo. opo, Kong. Nung bago kami nag-break, Jen, isa sa aming confirmation hearing sa Commission on Appointments, Opo. merong isang Brigadier General na nag-appear para confirmation. For confirmation. Okay, opo. Sundalo. Hindi na-confirm at na-defer yata ng 2 beses dahil dumating yung asawa. Opo, napanood ko yan, Kong. Opo. Ngayon, naisip ko lang dahil sa mga tanong na sinasabi mo ngayon, bago pumunta yung babae, yung asawa ng General Sevilla Opo. sa Commission on Appointments, Opo. nagpunta na pala sa opisina ni Senador Tulfo. Okay. Oo. Ito ngayon ang sinasabi ko sa'yo. Kung talagang natapos na, Opo. doon lamang sa pagpunta sa opisina ni Senador Tulfo, hindi na sana napunta sa Commission on Appointments. Ayun. Opo. Lalong umabot lumala na. eh. Lalong lumala eh. Opo. Paano ngayon yan? Brigadier General ito. Oho. Isang mataas na opisyal na ginagamit ng pamahalaan para sa seguridad ng ating bansa. Opo. Ngayon, yung asawa pumunta Opo. kay Senador Tulfo at nagreklamo. Oho. Ang ebidensya na hindi naayos yun ay yung pagpunta niya. Sa CA. Kaya ang sabi namin, hindi naman po kami family korte. Bakit dito nyo dinala ito? Kumbaga, gusto ko sana nagpunta na pala kayo doon eh. Ba't Sabi na-settle na, opo. Di ba dapat na-settle na doon? Oo. Ngayon, nagpunta kayo rito, di parang forum shopping na ito. Dahil hindi na ayos doon, pupunta kayo rito. Opo. Alam mo, na-delay yung confirmation ng tao. Hinaharang niya yung... Ito yung sinasabi ko na... siguro, imbes na makatulong yun, hindi nakatulong eh. Di ba? Nako. Tsak nga ho, Kong, hindi nakatulong kasi hanggang doon, umabot pa sa pagdinig nyo sa CA eh. Alam mo, ang tingin ko, kaya marami sumulat sa'yo at nag-text sa'yo, kagaya ng binabanggit mo kaninang mag-umpisa tayo. Siguro mga 2-3 days ago, may nabasa ako sa dyaryo. Opo. One page na manifesto ng mga retired military officers. Opo, oo. Na medyo nagpapahayag sila ng hindi magandang pagtanggap sapagkat meron daw tinawag na duwag si sa isang pagdinig ng Senador sinabi Tulfo sa isang at yung taong yun ay namatay yata sa pagtatanggol sa ating bansa. Yun. Kung Bayani pa ng ituring ng mga sundalo yun, Kong. Opo. ipinagkaloob niya yung buhay niya dahil sa bansa, pero natawag siyang duwag. Ngayon, Yun po ba kaibigan, no? Yun po ay napakasakit po, no? Na pangyayari sa isang sundalo na nakipaglaban po, mga kaibigan. Pero tinatawag nga na duwag ni Senador Rapi Tulfo. Kaya marami po talaga ang kumundi na po dyan, no? Na ating mga retired PMER at iba pa nating mga kasundaluhan at PNP dahil po sa ginawa ni Senador Rapi Tulfo. At kung titingnan po natin, ang sagot po niya dyan, mga kaibigan, ay sinisiraan lamang siya, mga kaibigan. Na kung balikan nga po natin yung pong video, ay totoo po na tinatakot pa nga niya yung pong sundalo, di ba? Na ipapakulong po niya, alisin po bilang sundalo dahil nga ay hindi raw karapat-rapat dahil ay duwag, mga kaibigan. ano ba yung bakit kinakailangan merong maganap na ganitong mga episodes? Ba't kailangan tawagan mo ng ganito yung sundalo? Yun. Di ba? Meron pang isang vlog ako nakita. Kaibigan ko pa yun eh, si Sid Consunhi. Opo. Ng DMCI, Nabigla pa ako ron eh. Opo. Sinabi niya, Mr. Consunhi, kahit bilyonaryo ka, huwag mo kaming babastusin dito. Opo. Nakita niya ata nakatungo yung tao. Sumagot yun, nakita ko. Parang sinabi niya, hindi po ako natutulog. Oo. Hindi natutulog ka. Huwag kang bastos. Bigyan nyo nga ng kape ito. Opo. So yun po, mga kaibigan, yung isang matanda po, no, na resource person doon po sa pag-imbestiga nga doon po sa DMCI, ano, na sa tingin ko po, mga kaibigan, hindi naman po yun natutulog. Parang nakayuko lamang po siya, mga kaibigan, para pang isang tao na yumuyuko, nag-iisip, no, kung ano ba itong nangyayari na ito, bakit po siya ay napatawag sa Senado. Pero yun nga, no, ay agad-agad po napansin ni Senador Rapi Tulfo at
binabastos talaga po niya, pinapahiya po niya. Yun pong matanda, mga kaibigan. Kaya ako rin po ay nabigla din po doon sa ginawa ni Senador Rapi Tulfo, na sa akin pong pagkakilala ni Senador Rapi Tulfo ay respetado po siyang tao, no? Marespeto po siya sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga matatanda. Pero doon po, no, sa Senado, isang matanda, pinahiya po niya, mga kaibigan. Kaya napag-isip-isip ko po, mga kaibigan, na parang itong mga ginagawa po ni Senador Rapi Tulfo dyan po sa kanyang programa ay parang plastikan lamang, mga kaibigan. Sorry po, no? Pero yun po talaga ang napansin ko po. Dahil kapag isa kang tao na totoo ang iyong pagmamahal sa atin pong mga mamamayan, kahit na po na inimbestigahan po yung tao, respetuhin mo po ang kanyang pagkatao. Lalong-lalo na po ay matanda na po yun, mga kaibigan. Parang ama na po niya, ululo ba niya yun, mga kaibigan, di ba? Pero yun nga ay binabastos po niya, no? Sa publiko pa, mga kaibigan. Para sa akin ay parang extreme na yun eh. Yun. Yun na nga. Kumbaga sa weather ngayon, parang extreme weather na to Extreme weather condition. Nasa ano na yata tayo? Nasa 41 degrees na tayo. Meron po iba, 43 hanggang 45 na po. Meron na ba? Wala Meron naman na. yata. Ikaw na tinatakot mo naman ako eh. Meron na, nakatalas na. Ang sabi nila, Mayo pa yata, darating mga 42.2. May 43 na? Meron na po. Mamaya, babasahin ko sa balita natin. Okay. Nako, ito, parang extreme naman yon Jen. Opo. Sa aking palagay ay hindi ba kailangan sabihan pa si Senador Paul na wag naman ganun sapagkat alam mo, yung mga taong yon kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, opo. Pinakikiusapan Ano man ang nyo lang. iniimbestiga mo ron, wala kang karapatan na ganun ang mga lingwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules ninyo. Sa amin sa Lower Kamara, House, opo. Jen, meron kaming rules doon eh. Okay, opo. In aid of legislation, maski na oversight, ang rule namin doon, kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang dapat doon naman sa talaga. mga Talaga extreme na nagsisinungaling din, ano? silang nauna halimbawa. Ayan, opo. Pero halimbawa, yung nakapikit lang siya, hindi mo kagad masasabi na natutulog yun. Halimbawa, kahit Yun. na nakaupo, halimbawa, kung nakapikit, kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Opo. Yun pala ko, may mga nag-react ng tao. Nabasa ko yung reaction niya. Yun daw pala si Ginoong Consuni, pag nag-meeting, nakaganon pala, para ini-internalize Hindi niya. totoo yun. Ako mismo makakapagpatunay yun. Ayun, ini-internalize yung sinasabi ng tao. Ganun Oo, pala. dahil ako di ba nang sabi ko sa iyo, nung hindi pa ako congressman, nagsilbi Opo. ako sa mga federasyon ng contractors. Yes po, Ang oo. DMCI, isa sa mga member namin yan, sila FF Cruz. Opo. Pag nagkakaroon kami ng convention at nag-attend dyan, makikita mo, talaga Nakatungo pala talaga siya. nakapakit. Pero Opo. pag tinanong mo, alam niya yung pinag-uusapan eh. Oho. Kasi iniisip daw niya palang mabuti, parang ini-internalize siya kung ano sinasabi nung Yun. nagsasalita. Ganun pala talaga siya magsalita raw. Ang katunayan na hindi siya natutulog, sumagot siya eh. Naka po. Di ba? Oo. Hindi po ako natutulog. Hindi, natutulog ka. Oho. Huwag kang bastos. Oho. Tama po, mga kaibigan, no? Kasi pagka natutulog ka po at pagka tinawag yung pangalan mo, eh hindi ka agad-agad makasagot. Kung makasagot ka man ay pabigla po, mga kaibigan, ano? Pero yun nga, no? Yung napanood po natin doon sa Senado ay hindi naman po nabigla yung matanda. Agad po siyang sumagot na hindi po siya natutulog. Simpleng sagot lamang, mga kaibigan. Hindi mo makikita na parang nabigla po siya, na talagang masabi mo na galing po siya natutulog, mga kaibigan. So, talagang mali po si Senador Rapi Tulfo po doon, mga kaibigan. Tuloy. Ito, aywan ko lang po nga, kung ang gusto ba niya ay magalit ang tao doon sa mga institusyon, sa mga general. Meron Yun pa lang. isang insidente ko, yung doktor na talaga namang nakarinig ng mahahayap na pananalita mula sa nabanggit na senador, at doon lang sa punto na, hindi, kayo, parang sinasamantala nyo yung kahinaan ng tao kapag nagreseta kayo, mga branded eh. Kasi tumatanggap kayo ng ganito, ng ganyan sa mga gamot. Ayaw nyo magbigay ng generic drugs kasi wala kayong ganito, ganyan. So, parang ang dating sa akin, ba't ang gusto nyo ba kami, mga pasyente, magalit kami sa mga doktor at hindi na kami magpa-doktor? Parang ganun ang dating ko eh. Ewan ko kung ano yung motivation niya, pero ako bilang isa, kasi nag-iimbestiga rin kami, both in aid of legislation or oversight.
Pero hindi kami humahanga sa ganung klaseng pananalita. Jen. Opo. Oho. Well, ang napapansin nga ng marami dyan, Kong, tuwing may pagdinig na nandyan po siya, 4 ang cameraman na kanya para ata sa consumption ng kanyang sariling vlog, Kong. Kasi tuwing nagbablog siya, again, may kita po uli yun. So, yung motivation is questionable pagka ganun. Well, maring tama ka, no? Base sa representasyon mo diyan, maring tama ka riyan. Sapagkat ba't ka kailangan magdala ng 4 na cameraman? Sariling cameraman po. Sarili pa niya. Marami namang nandun talaga eh. Opo. Di ba? Kung gagamit ka ng sarili mo, merong ibang motivation. Kaya maaring ma-question yung objective. Maaring pati yung paraan nung pagbablog niya halimbawa, tsaka yung pag-aayos niya ng mga disputes, merong motivation. Kaya lumalabas, hindi niya kayang confidential lang. Kailangan i-broadcast. Yun lang. Kapag broadcast mo, naging public, at nasiraan ng karaniwan, yung reputational damage nandun. Pag yung reputasyon yun ang na-damage, karaniwan, irreparable damage yun eh. Kailangan magpakaingat ka doon. Walang makita dapat na ibang motivation, kundi talagang tapat na pagtulong lang. Ayun. Wala nang iba na papasok na ibang motivation. Kapag kami pumasok na ibang factor dyan, questionable yun. Pero sa ganong estilo, Kong, well, aminin naman natin o hindi, naka-gain siya ng mga supporters at mga followers, Kong. Wala akong ano doon. Wala akong problema doon. Anong quality ng followers yun? Yung ba ay bulag na tagasunod yun? Palagay ko habang pinag-uusapan natin ito, kung sila'y nakikinig, Opo, yan. makikita nila kung paano. Yun. Kaya kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Di ba? Maaaring nagagamit din sila. Oho. Di ba? Baka nga dyan, Kong, may masama ang loob, kaya baka magalit sa atin. Bakit pinupunan natin ang kanilang hinahangan, ang tawag nga nila, idol. Hindi bali na sa akin yun. Kung magalit po kayo sa akin, nasa sa inyo po yun. Ngunit itinatama po natin sapagkat Ayan. lahat po ng pinag-uusapan natin dito at lahat ng dapat na mangyari, isasaalang-alang po natin ang ating mga batas. Oho. So pati pagtulong po natin, ay may mga batas pong nakaayuda dyan. Hindi yung tutulong ka na lang na wala sa batas. Hindi Ayun. pwede yun. Oho. Wala pong ganun. Lahat po ng gagawin na aksyon ng isang tao, ang sasabihin niya, ang gagawin niya, ang pakikipagrelasyon niya, pati pagtatrabaho, palagay pong nakalagay sa batas. Oho. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo, ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Yan. Hindi po ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Oo nga pala, Tatawag siyang ganun Oho. at tatakutin niyo yung isang tao. Meron yung 1908 case eh. Oho. People versus Mena yata yun. Okay. Wala kang karapatan na gamitin mo ang kamay mo, ay lagay mo sa kamay mo ang mga batas. batas. Hindi Oo. pwede yun. Pasakop ka sa batas. Yeah. So yun po yung ating parameter. Yun po yung ating tuntunin. Pag hindi po nakasunod sa tuntunin, pasensya na po, kagaya na sinabi natin kanina, Opo. bato-bato sa langit, Yan. mabukulan ka man, huwag ka magalit. Huwag ka magagalit. Oo. Opo. So ayan po mga kaibigan, no? Para sa akin po ay maganda po itong mga paliwanag po ni Kong Marcolita, no? Hindi naman po ito paninira kay Senador Rapi Tulfo. Dito po sa kanyang mga sinasabi ay kanya lamang pong tinatama yung pong nakikita po niya na mali. Alam po naman natin si Kong Marcolita, isa po siyang abogado mga kaibigan. So alam po niya, no, ang tama po na batas. Paano po natin yan gagamitin? Huwag po yung katulad kay Senador Rapi Tulfo na pambabastos, pampapahiya at yun nga, no, kung ano-ano po niya ang itatawag po niya sa mga tao na katulad ng mga resource person at sa mga nirereklamo yan po sa kanyang programa sa RTIE. So malaking pagkakamali po yan. Actually, nakatulong nga siya minsan mga kaibigan, pero minsan po ay parang lumalala po yung mga nangyayari, di ba? At yung sa ngayon na siya ay isa na pong senador, halos karamihan dyan ay dinadala po niya, no, sa kanyang programa na pananakot na pagka hindi po sasagot ng maayos, dadalhin sa Senado,
makukuntim ka sa Senado, makukulong ka sa Senado. Ganun po ang karamihan po no, na mga naririnig natin kay Senador Rapi Tulfo. Simula po na siya ay naging senador, mga kaibigan. So, dati ay humanga po ako kay Senador Rapi Tulfo, mga kaibigan. Pero sa ngayon po, parang yun nga, no? Ang kasabihan po ng ibang kababayan po natin na parang lalong tumatagal ay lumalaki po ang ulo, mga kaibigan. Na parang sa akala niya, dahil marami nga ang takot sa kanya, siya na po ang hari, mga kaibigan, at pwede na po niyang gawin kung ano po ang gusto na kanya pong gawin po, no, mga kaibigan. So, yun po, no, sorry po sa mga sumusuporta po kay Senador Rapi Tulfo, pero ito pong lahat na ito po ay totoo po ang mga sinasabi po ni Kung Marcolita. Hindi po ito si Kung Marcolita naninira. Kung talagang open-minded po tayo at namnamin po natin yung mga sinasabi po ni Kung Marcolita, dyan po tayo magigising sa mali po natin na paniniwala, mga kaibigan, na itong ginagawa ni Senador Rapi Tulfo ay hindi po lamang pagtulong, mga kaibigan, kung hindi po ay pinagkapirahan nga po niya ito, di ba? Kasi pagka tumutulong po siya, hindi na po niya kailangan pa na dadalhin pa niya sa kanyang programa sa RTIA at pagkatapos dalhin po niya sa Senado. O nasaan na ay yung pangako po niya sa Camilon family, mga kaibigan, di ba? Nung nangyari nga na andoon po yung pamilya ni Camilon, hindi man po niya naisip, no, na siya nga ang nagpatawag doon para imbestigahan sa Senado yung pong kaso ni Catherine Camilon. Nag-walk out po siya. Hindi pa nagsimula yung pong pagdinig sa kay Catherine Camilon, mga kaibigan. So, di ba? Sarili lamang po niya ang kanyang iniisip, mga kaibigan. Kung nag-walk out man siya noon, dapat po balikan po niya kung nagsimula na po yung pong Camilon case, mga kaibigan. Dahil yung pong mga pamilya ni Catherine Camilon ay umaasa po kay Senador Rapi Tulfo na para sa kanya o sa kanila ay baka malutas po yung problema po nila at malalaman nila kung ano ba talaga ang totoo nangyayari kay Catherine Camilon. Pero wala di ba? Walang nangyayari dahil nag-walk out nga siya. So yun po, mga kaibigan, di ba? Kaya sa ngayon po, parang nawala na po ako ng pag-idulo nito po nga si Idol Rapi Tulfo, mga kaibigan. Kasi malaki na po ang pagbabago, di ba? Yung sa PCSO, di ba? Binanatan po niya sa simula. Pero bakit biglang nanahimik po, mga kaibigan? So iwan natin, marami pong mga napanood natin diyang video na kung ano-ano po ang sinasabi, pero hindi po ako makisawsaw dyan, mga kaibigan, no? Pero yun lang po, no, ang akin po masasabi dito. Ang ginawa po ni Kung Marcolita hindi po paninira, kung hindi po ay pagtama po sa mali po na ginagawa po ni Senador Rapi Tulfo. So ayan po, no, sa mga Tulfonatics dyan, sana po ay maisip po ninyo yan na ito pong ginagawa po ng iniidolo po ninyo ay sumusubra na po, mga kaibigan. So yun lamang po, no, ang aking pong masasabi. At sa lahat po na patuloy na mga sumusuporta dyan, maraming salamat, no, lalong-lalo na po kay Mama Marieta Villanueva. Ayan, maraming salamat po, ma'am, sa iyo pong patuloy na pagsuporta sa akin pong mga ginagawa po ng mga reaction video at sa iba pa po, mga kaibigan, no, na andyan po patuloy po nanonood sa atin pong mga ginagawa po dito sa ating YouTube channel, ganyan sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, palagi lamang po tayong mag-iingat. At see you po sa next video ko. God bless. Tulubas!